Maanyang sa kanimo, Hinulugikan sa santos nga Ebanghelyo, sumala sa Noa. hiniyaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon, ang akong mga kardero mamating sa akong tingog, nagkaila ako kanila o sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing gayon, o dili na gayon sila mga matay. Kung wala'y makaagaw kanila, gikan kanako. Ang akong amahan nga mao'y naghatag nila nga rin kanako, labaw sa tanan, o wala'y makaagaw kanila, gikan sa mahal. Ang akong amahan ng ako, usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Maigsoon, mayong hapon, kanan. May ngapon, Padre. Aniya na sa kita sa laing Domingo, sa atong kinabuhi, sa atong panaw, isip ko sa ka-Kristiyano. Karong Domingo, espesyal pinituod kay adunay upat ka selebrasyon nga atong sa ulong una mao ang ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw. Ikaduha mao ang World Day of Prayer for Vocations. Ikatulo, Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. O ikaupat, the Good Shepherd Happy Mother's Sunday. Mami. Ang atong Ginoong Jesucristo diha sa atong Ebanghelyo, atong tanaw, siya nag-imbitar kanato nga atong tanaw na atong kagalingon isip usa sa mga karnero. Atong hinumduman nga usa ka karnero adunay nagbantay. Sama nga wa man tay karnero dinhi sa ato, kandi may daghan ato dinhi. Pero bisan pa ba niya ang kung dunay ibantayan, adunay magbalantay. O kana mao ato Ginoong Hesus, magitawag siya Good Shepherd, Good Shepherd. O nagpahinom na sa kini kanato na kita mahinungdanon, importante sa matag usa kanato alang kaniya. Walay ilisip, di uso ang favoritism. God shows no partiality. Way dapit-dapit. Itang tanan. Pareho ang iyang pagtanaw o pagtratar kanatong tanan. Ang kinaiyan niya sa atong Ginoong Kristo, isip usab ka mayong magbalantay, usab siya. Kung siya magbalantay, yan ipantayan ang karnero. Nga way usa na mawala. Siya ang usab ka karnero nga gisakripisyo, nga gihali. Diya sa misa, kung atong tanaw sa misa, labi na diya sa Eucharistia, siya ang naghalat. Apan siya usab ang gihalat. Pangotong gidawag ang iyang nawang sa dugo diha sa imahe sa Eucharistia. O unsay tumo og tulo alang sa atong kaluwasan. Wa gyud lain kundi ang kaluwasan kanatong kanan. Kaluwasan espiritual, kaluwasan sa atong kalangitan. Apan ang pinaka-importante sa tanan mao nga atong hinumduman mao nga ang amahan ug ang anak. Ang amahan og si Jesus usara. Wayay. Mao yang ipakita diha sa ato ang iyang i-explain kanato nga siya nagagikan sa amahan. O ang amahan nagpadala kaniya. Ang tanan nga mudawat kaniya, mudawat siya ang mga mensahe. Walang maingon nga ang tanan maminaw sa mensahe. Kundi ang tanan mudawat o musunod, umubuhat, muhimo sa iyang mensahe, makadawat sa kinabuhi walay katapusan. Mo diha sa libro sa Book of Revelation chapter 7, verse 9 ningon, tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawan nga walay makaihat. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay o katawhan, o nagbarog sila at tubangan sa trono o sa dating karnero.
nagbiste sila puti o nagbitbit o mga palo. Atubangan sa trono sa Dios. Tanang trigo, lain-lain trigo, na nagpabunyag, nadawat ni Kristo, nidawat sa mga pulong kung ipong minimo ni lain-lain mga nasod. Apil ang Pilipinas, ikaw ako, apil sa iyang ibinalan. Ibigay naman, nga kita iyang ihugasan, nahimong puti ang atong bistik tungod kay ihugasan man sa iyang balaang dugo. O kining maong pagka-importante pagkayusan sa amahan o sa anak nga dili gayon mabulag. O kini gipalikod diha sa pagsulti niya ni sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 17 verse 21 ningon, nagampo ako nga mahiusa unta sila. Amahan, mahiusa unta sila dinhi kanato. Ingon nga ikaw aniya kanato ug ako ana kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanato. Nagpalikod ka na sa claim sa atong Ginoo. Ug hangtod ining panahona, daghan pang wala totoo. Wala ugawan ni Kristo sa iyang mensahe. Naminaw, nakadungog sila sa iyang mensahe. Naminaw siya sa iyang mensahe. Apan wala nila nawala ang mga mensahe. Igo lang naminaw. Apan kita nga may dawat sa mga mensahe yung misunod, mihimo dili. O bitaw na matag mo ni hinungdan usa sa mga hinungdan. Nga nung musimba kita matag Domingo, pagpakita man ka na nga atong gibuhat ang nitubang kita sa imbitasyon sa Ginoo, nga atong gibuhat ang iyang mga pulong, gidawat ang iyang mga pulong nga atong gibuhat matag, di lang matag Domingo, kundi matag ana. Daghan man mga kasaypanan, kapalpakan, failures sa atong kinabuhi, apan bisan pa man yana, nalingkamot gihapon kita nga mutindog kung aron pagpadayon paghimo sa angay buhaton isip mo sa ka-Kristiyano. Good Shepherd Sunday, a day of prayer for vocation. Angay ngayon nga mag-angkong kita kanunay. Nga dunay mga ipadala tawgon nga ubiha sa tawgon sa mahimong mga relihiyoso, mahimong mga pari, mga madre, tawgon nga mga alagad sa simbahan. Dili mga alagad pagpangalaga, dili lang mga pagmadre o pagpari. Kung dili kitang tanan adunay bukasyon isip Kristiyanos. Adunay bukasyon nga gitawag mahimong choir, mahimong organista, adunay choir. Adunay kita usab gitawag sa usa sa atong bukasyon, mao nga mahimo matapos ni atong simbahan. Adunay gihapon sa atong bukasyon nga manglimpyo ta atong limpyohan atong simbahan. Matay Domingo. Ngano man kung dili nato limpyohan sa inyong kilingkuran at tuwatanan ka sa gawas magtindog, labi na first mass, natingala ko ano ang daghang lingkuranan, dili manulot oras sa gawas. First mass, akong nabantayan ang lingkuranan daghan hugaw sa mga langgam. Sa dihang hinahinay limpyo bisag tinalian, ang mga tao musulod na. Ngano man, tungod kay nakita nila na pwede na, andam na. Sa diha sa atong pagpangalaga, dili man lang atong alagaran atong magalingon, dili man lang atong alagaran atong Diyos, kundi atong sa pag-alagaran ang matapusan ka nato. Kagabi, kung matingala mo nga, dunay siguro usa sa inyong mga anak, miuli, alas 12 na sa gabi ito nga gabi. Alas 10 sa gabi, pagkadungog ko sa sa pulis na siguro ng alarm clock, dunay wang-wang paggabi alas 10 gabi. Patingala kung ano man, doon ako magbuto nga dunay diskurso sa parking, dunay rally pa, o sa himong activities sa diha sa parking gabi. Pero alas 10 sa gabi nakabantay ko nga puro kanang speaker, trumpa nato diha sa tower. Maumang tinguga. Sa akong gihimo, akong gituyok. Dito ko slikod aki. Pag-abot ako dire, yan sa entrance, nakita ko, nagamotor, nakaparking. Ang mga PYM nato, mga Parish Youth Ministry, dinhi sa tunga naglingkod, nag-ampon sa Tazay. Days per year.
Kandila lang. Wa man di man ko makita man sa akong kwarto ang nating mga suka. Way suka. Ang kandila lang din daghang kandila. Way gidagutan. Nagampo sila. Mga pag-ampo o upang gikanta yung nagbasa sa Biblia. Kasi ako imitaran na mo nga dunay tasay nga mo tampo mo. Dunay mga kanta nga Latin. Santo sa Espiritus. Pag maminaw lang ka, kung hebo lang ka sa kanta ka. O sana kahatag na kong kalingkod na musunod og seminaryo ang tasay. Ya sa Suray, kada alas 7 sa gabi. Pero sila gabi alas 10. Pero gasugod to sila alas 9. Mahuman alas 12. Itok-tok ko sa bintana, nag-imo ko sa reflection sa wali karon. Itok-tok ko ang yabi. Yagi-abot dito sa bintana. Ayaw ka tingala kung naabot na yung mga anak. Alas 12 na sa gabi. Kaya dito sila, dili sila. O sana sa atong tanaw, tungkol kaya atong simbahan, nangita o mga tao that our church is looking for people who are willing to dedicate their entire lives to shepherding God's people. Na magbantay, magpalantay. The ministry of shepherding. Sama nga, ministry of presence. Kung ano na itaw, atong isusas may soon o parokyano nato, o mga aming kahigala nato na nag-uon, doon ay mga mahitabo na lisod na wato. Apan kita sa akong presensya, naniubang ta kanila, bisag watay isulti. Dihalang ta, tapping their shoulder. Just to give them comfort. That is something else. The ministry of presence. The ministry of shepherding. The ministry of caring. The ministry of healing. And the ministry of commitment. Ato nang giginahan na maigsoon. To be a good shepherd. Ugma po. Eleksyon na. Adlaw na sa pinilihan. Wabot na adlaw nga dugay ng gihulat. I am challenging each one of you to be a good shepherd to our country. To be a good shepherd to our fellow Filipinos. To be a good shepherd to our folks. Nagtibo na mayaging gabi, duhang dihami panagtigo sa Tagbilaran. Doon ay niingon nga. Usa sa umigo-ingon nga. O doon na nabahin. Di abot, doon na nabahin ni Kama. Doon na naman kuno. Ilang kuno? 9,000. Straight. Yan. Niingon tungo sana. Tinuod na. Ako na down payment o motor. Niingon ko na. Ayaw na i-down payment o motor. Yan naman. Basig pinahagin o na mag-aksidente ka. Kung doon ay muhatag mo, basig mo na ka na imuhang nawaton, ipakawag sa imong mga anak, susunputan sa imong bulsay, ipagkanawag sa imong pagkawag sa imong mga anak, sa imong pamilya. Kasi paano magkasakit ka, mas sobra pa. Ma-aksidente na, mas sobra pa kaysa imong ginawa. Kung doon ay madawat, kung doon ay muhatag, dawata, pero ayaw isunod sa bulsa, ihatag sa foundation, ihatag sa mga tao na naglakaw-lakaw niya. Be a conduit of God's grace. Naigor kang sanda yung agianan ka lang. Tungod kay ka lang mong grasya. Kung grasya man, dili na imuha. Una karon, ganihang lunchtime, dihagoy ka istorya. Iyang gidawat. Kuno. Iyang gidawat. Yan pa siya gipirmahan. Dili sa ato sa lain lugar. Iyang gipirmahan. Yan ihatag siya tatay. Siya papa. May soon, kanang mga butanga na nila illegal, wala na yung blessing sa Ginoo.